Okay po, topic natin pag tumatanda na tayo, edad 40, 50, 60 years old, merong mga bagay bawal na gawin. Okay, mga bawal na lifestyle na to. Kasi syempre, pag tumatanda tayo, dapat ang focus natin, pampahaba ng buhay. Okay, hindi na pwede yung mga dating gawain. Tingnan natin 1 to 18 to. Number 1, dapat controlled na yung mga numbers natin. Anong numbers? Yung blood pressure natin. Hindi na pwede hayaang mataas yan. Pag 40 and above ka na. Yung blood sugar, yan dalawa pinakamahalaga. Blood pressure, dapat mas mababa sa 140/90. Blood sugar, dapat 100 and below. Hindi pwede mataas. Okay? Number 2, ano yung mga bawal pag tumatanda na? Bawal na yung mga junk food. Okay? Mga junk food natin, di ba pag bata tayo, puro tayo chips, chichirya, lahat ng gusto natin, di ba? Pero pag matanda na, hindi na po pwede yan. Yung mga matatamis, okay? Yung paborito nating matatamis na mga donut na puro icing, pang bata lang yun. Pag edad 40 na, 50, 60, naku, konting-konti na lang kakainin mo niyan. Isa pa, sama natin sa number 2, soft drinks. Okay, soft drinks. Pag bata ka pa, wala ka pang 40, sige, mag-soft drinks ka. Pero meron nagkaka-diabetes, edad 30 pa lang. Pero kung 40, 50 years old, senior na, tingin ko hindi na pwede masyado mag-soft drinks. Iwas na. Okay? Alam naman natin, sobrang tamis yan. Number 3, pag tumatanda na, bawal na yung maraming kinakain. Diba? Pag bata tayo, talagang all you can eat, kain ng kain, only rice, 2 cups, 3 cups, pag bata yun. Pag tumatanda, tandaan nyo, dapat konti lang ang kinakain. Tingnan nyo yung mga taga-Japan. Kaya mahaba ang buhay ng mga Japanese. Konti lang sila kumain. Tingnan nyo yung mga bento box nila. Ang liliit, di ba? Ganun lang kaliliit dapat. Kahit yung dessert nila maliit. Isa pa, mas matanda tayo, mabagal ang metabolism. Pag mabagal ang galaw ng katawan natin, mabagal metabolism, mabilis tayo tumaba. So you have to eat less. Actually, may pag-aaral yan eh. Yung taong mas konti ang kinakain, mas payat, mas mahaba buhay. Nakakagulat. Mas konti kinakain, mas mahaba ang buhay. Mas payat, mas okay pa. Kasi siguro, pag marami pagkain, nahihirapan yung katawan. Number 4, dapat tama na kinakain natin. Okay? Hindi na pwede masyadong matataba, mamantika. Pag tumatanda na, dapat marami ng gulay, marami ng isda, di ba? Gulay, isda, prutas, yun ang kakainin natin. Number 5 na bawal sa nagkakaedad, ito, magugulat kayo. Number 5, hindi na pwede masyadong pagpupuyat. O yung walang tulog buong gabi, inuman buong gabi, night out, hindi na kaya pag tumatanda. Pag bata pa tayo, kaya hindi ka matulog 2 araw, di ba? Kaya ng katawan. Pero ngayon, hindi na kaya ang sobrang puyat. Kung bata ka pa, kaya mo pa mag-duty. Parang kami mga doktor. Diba? 36 hours duty namin, kaya namin noon yon. Pero ngayon, papa-duty mo ng 36 hours, hindi na kaya ng katawan. Manginginig na ang katawan. So, sobrang puyat, hindi na bagay yan pag tumatanda. Number 6, sobrang stress. Okay? Sobrang galit. Sobrang init ng ulo. Init ng ulo. Pag bata ka, may kaaway ka, sigawan, suntukan, di ba? Pwede, di ba? Baliwala. Pero pag may edad na, delikado po. Ingat kayo sa sobrang galit, sobrang inis. Kahit na rin, meron kang pinapagalitan, galit na galit ka, delikado. Baka ma-high blood, baka bigla ka ma-stroke. Di ba? Tsaka pag matanda ka na, nagalit ka, kita mo parang bibigay na yung katawan mo, hihingalin, baka biglang huminto puso, hindi natin masabi. Number 7, okay? Pag bata ka, okay lahat, lakad, takbo, ikot. Pero pag above 40, 50 years old,
Yung balance napakahalaga. Yung balanse, okay? Kasi ngayon, hindi na pwede pabigla-bigla pag edad 50 pataas. Kasi na-off balance na tayo. Mapapansin nyo yan. Pag-akyat ng hagdanan, pagbaba ng hagdanan, paglakad, medyo unsteady na. Dati, bababa ng hagdanan, walang hawak, di ba? Kayang-kaya natin, bababa tayo, may dala tayong bag. Pero ngayon, maganda hawak na kayo. Kung may kasama, wala namang masama humawak. Mamaya, mamali ka ng tapak, matumba ka. Okay? Number 8. Pag tumatanda na, dapat, ito yung pinaka-secret ko, dahan-dahan sa galaw. Ano ibig sabihin dahan-dahan sa galaw? Slowly. Actually, sabi yan ni Donald Trump, ni dating Presidente Donald Trump. Ang turo niya, ganyan. Sabi niya, dahil matanda na nga siya, di ba, nung president siya daw lagi dahan-dahan, akyat ng airplane, pababa, slowly. Tingin, pag-ikot, slowly. Bakit? Pag tumatanda tayo, maraming delikadong movements. Yung balance mo nawawala. Yung hilo mo mas madalas. Tama, di ba? Pag tumatanda, more vertigo, more hilo. Tumingin ka lang dyan sa baba, tumingin ka ganyan, mahihilo ka na Biglang ikot, medyo mahihilo ka na. Pero pag bata ka, di ba, iikot-ikutin ka nung kalaro mo, kaya natin Pero pag tumatanda, slow movement. Isa pa, mabilis na mapilay kung matanda. Oras na maling tapak, matatapilok. Maling ikot, biglang sumakit na yung likod. Diba? Tulog lang konting mali, stiff neck na agad. Bakit? Maraming diferensya. Pag tumatanda, yung neck, nagkaka-problem. Shoulder, nagkaka-problem. Likod, may problema. Tuhod ng may edad. Diba? Kamay, tuhod, lahat yan humihina. Pati puso, pati baga. Kaya slow movement lang. Huwag mong papagurin yung katawan, yung biglang akyat ng hagdanan, 2 palapag, kita mo, hingal na hingal kayo. Diba? Parang hinahabulin nga. Dati hindi naman. Bakit? Mas mahina na ang baga at puso, mas matigas na yung puso pag tumatanda. Pati yung mga ugat tumitigas. Number 9. Paggising sa umaga, dahan-dahan din pag matanda na. Marami yan nangyayari. Meron akong kakilala. Paggising sa umaga, nahilo siya, bumagsak. Na-fracture ata. Fracture kamay, fracture likod. Yan si Doc Lisa, minsan bagong gising, nagmamadali, biglang upo. Nag-vertigo siya. 3 araw, umikot yung buong bahay. Kasi nga, pag biglang ano na yung tenga nasa tenga yung balance natin nagkaroon ng vertigo. Tsaka delikado rin sa morning, yung biglang gising, biglang trabaho sa umaga, meron na i-stroke. Ang oras na pinakadelikado sa stroke umaga. Pinakamarami na i-stroke, alas 5, alas 6 ng umaga, alas 7, alas 8. Yan ng early hours, dyan pinakamataas ang blood pressure, dyan pinakamarami na i-stroke. Bakit? Usually kasi buong gabi, pagising sa umaga kasi ang dami mo na iniisip Ang dami mo nang gagawin, di ba? Bagong gising, tumataas yung cortisol, yung stress level natin. Pati blood pressure mataas. Kaya nga yung gamot sa high blood, maganda inumin sa gabi. Para sa morning, ma-protect ka. Karamihan ng stroke, majority, umaga. Kaya pag umaga, easy lang. Lalo na pag tumatanda, naka-high blood na tayo sa umaga. Number 10, ito bawal na yung mag-isa. Diba? Alam ko, pag bata tayo, diba kayo mga kabataan, kaya natin mag-isa. 1 buwan, tayo lang sa dorm natin, diba? Kaya natin yan Diba? Loner tayo, solo tayo, hindi natin kailangan kaibigan, kaya yan kung bata ka. Pero, pag tumatanda na, hindi na po pwede. Ang pampahaba ng buhay, sabi to ng mga edad 100 pataas, yung mga lumampas ng 100, ang pinakamasaya at pampahaba ng buhay nila, kaibigan, kakilala. Kaya yung mga senior gusto mag-usap-usap. Yan ang kailangan. Dapat kasama, may kausap. Kasi pag walang social connection ang tao, kahit pakainin mo ng healthy, okay sa lahat, walang saysay yung buhay
Dapat merong kausap lagi ang senior. Laging may kausap. Social connection, pampabata, pampatalino, para hindi maulyanin at pampasaya. Number 11, ito. Pag tumatanda na tayo, sabihin ko na, let go of jealousy and hate. Ito, mahirap to. Yung mga inggit natin sa katawan, di ba? Pag bata ka, inggit ako dito. Ba't siya influencer? Ba't siya celebrity? Ba't siya maganda? Inggit, galit ako. Pero pag matanda na, 50, 60, alam mo, wala nang reason mainggit eh. Oo, senior na eh. Ba't pa maiinggit, di ba? O ba't pa magagalit? Parang buong buhay mo. Hindi na rin maganda sa katawan mo to. Actually, yung inggit, hindi lang masama doon sa tao, masama sa iyo mismo. Kaya parang wala nang reason eh. Kasi tumatanda na. Dapat nga mas matanda, mas kalmado na. Number 12, pag tumatanda, mag-isip na tayo paano tutulong sa kapwa. Okay? Kung dati, ipon tayo ng ipon ng pera, pag tumatanda na, kailangan tumulong kahit maliit na bagay. Hindi naman kailangan mayaman kayo. Help in your own little way. Hindi na pwede yung makasarili. Tsaka dapat, pag edad 50, 60, kahit papano, nakaipon na dapat konti, dapat enough na tumulong sa iba. Kasi yun lang ang meaning ng buhay. Kundi, puro ka na lang pansarili. Wala kang magiging kaibigan. Number 13, pag tumatanda, kailangan naka-rubber shoes ka na. Oo, tingnan mo at sa ospital, kita mo sa ospital, yung mga doktor na medyo matatanda na, lahat rubber shoes. Sa ibang bansa, yung madalas maglakad, di ba? Marami sa kanila rubber shoes. Tayo sa atin, tsinelas. Hindi pwede tsinelas eh. Kailangan rubber shoes, hindi dahil magastos tayo, para protektahan ang tuhod, ang paa, ang likod. Magandang rubber shoes, kailangan gastusan yan. Kasi para ang tigas-tigas na mga nilalakaran natin sa Pilipinas, ang tigas-tigas. Pag wala kang magandang rubber shoes, mapupudpud ang tuhod mo. Sasakit ng likod. So at least, parang may shock absorber. Parang kotse, di ba? Maganda yung kotse na maganda yung shocks, di ba? Hindi ka nanginginig sa loob, di ba? Kahit na lubak, baliwala. Ang ganda kasi ng shocks, ng shock absorber ng kotse mo. Ganun din. Pag maganda ang rubber shoes, kahit matigas o ano, mas hindi ka matatapilok, hindi ka masusugat, safe ka lagi. Tsaka yung rubber shoes, maganda yung may arch siya, yung may arch, yung paa na medyo nakataas dito para protected yung arch. So rubber shoes, at hindi lang rubber shoes, ilakad mo. Diba? Kailangan hindi pwede rubber shoes, nakaupo ka lang sa bahay. Subukan nyo, 3,000 steps a day. Okay lang sa akin, 3,000 steps pag senior na. Bata-bata, sige, 5,000 steps kung malakas, minsan mahina. Oo, yung 10,000 steps na tinuturo nila, kung kaya lang. Pero kung di kaya, 5,000 pwede na. Pag senior, 3,000, 2,000, pwede na yun, kaysa wala. May tulong na yan. May pag-aaral sa senior, 4,500 steps lang. Kasi pag pinilit mo yung 10,000, mapipilayan ka. May injure ka lang. O, maniwala kayo. Tama ba ako? Hindi. Kayo mag-comment. Pinilit nyo 10,000 steps, nilakad nyo, pangit pa yung rubber shoes nyo, nakabalat kayo, kita mo, na-injure kayo. Tapos isang buwan kayo hindi nakalakad. Kasi nga, pag matanda na, dapat unti-unti. Mahirap sundin yung mga tinuturo sa, minsan basta mag 10,000 steps ka, maglakad ka isang oras, minsan hindi possible eh, hindi kaya eh. Konti, konti, konti. Yan ang turo ng Japanese style. Slowly, dahan-dahan. Number 14, bukod sa paglalakad, kailangan meron tayong konting light weights. Pwede may grocery, yung mga light lang, siguro 2 pounds, 3 pounds. Huwag yung sobrang bigat. O bili kayo ng dumbbell, 2 pounds, 3 pounds, siguro hanggang 5 pounds, mga 20 times, ganyan. Tapos yung upo tayo, ganyan, no? Upo tayo, maganda yan sa hips, sa sa hita. So, kailangan may konting resistance. Wall push-up. Dito sa wall. Wall push-up. Maganda yan. Kung nahihirapan kayo, di malapit kayo, madali lang yan. Mas malayo. Yung tunay na push-up, kung kaya nyo, pero hindi ko pinapayo. Konting exercise, pwede na yan.
Okay? Bawal yung upo ng 7 hours. Di ba? Ginawan ko ng video yan. Ang nakaupo ng more than 7 hours a day, maikli ang buhay. Kaya dapat within, lakad-lakad. Para ngayon, after this video, lalakad ako. Number 15, pag tumatanda, gamitin ang utak. Okay? Use your brain na. Hindi na pwede yung matutulog na lang ako. Pilitin mo mag-compute. O, i-compute mo lahat ng utang mo. Hindi, lahat ng, kahit ano, i-compute mo. O, kaya rin, mahilig ka sa basketball o sa football, mag-compute ka na mag-compute. Pagganahin na pagganahin. Gumawa ka kunwari ng project, makipagdebate. Kasi, the more you use the brain, hindi ka maulyanin. Basa ng basa. Kasi pag hindi mo ginamit yung utak mo, walang kausap si nanay, si tatay, si lolo, si lola, mauulyanin. Kaya nga, tulad na sinabi ko nga, social connection, kaibigan, di na pwede mag-isa, gamitin yung utak. Kahit mag-retire ka sa trabaho, gumawa ka ng ibang project. Number 16, dapat, pag tumatanda na, safety tips at home. Sobra important to. Kala nyo, ano ba yung safety tips? Naku, naliligo kayo sa banyo nyo. Ngayon kayo, punta kayo sa banyo nyo. Ilang beses kayo muntik madulas sa banyo? Sabihin mo, mag-comment kayo. O, tunay ba sinasabi ko? Ilang beses kayo muntik-muntik madulas? Muntik pagdulas, baka tumama yung ulo sa semento. That's it. Diba? Dudugo na yung ulo niya. Kasi yung mga CR natin talaga, ang dulas eh. Ako, ang ginagawa ko, meron kaming rubber mat. Oo. Pero minsan yung rubber mat, nadudumihan din eh. Inaamag yung rubber mat, di ba? Hirap din. Kaya meron ako mga handle. Yung handle sa sidebar. Pakabit kayo ng handle. Tapos, dapat meron talaga eh. Medyo steady. Tsaka, isa pa pala, lagi ako may silya sa banyo. Lagi ako may silya. Plastic na silya. Bakit? Mahirap magkuskus ng paa eh. Kaya nyo magkuskus ng paa, nakatayo, kukuskus. Mahirap. Baka pag senior, baka mahilo kayo eh. Subukan nyo, silya na lang. Minsan pa naliligo kayo, nabasa yung mata nyo ng sabon. Kaya nyo ba tumayo? Mahirap yun ha. Pag matanda ka na basa yung mata mo, ma-off balance ka. Kung kayo edad 30, hindi ka ma-off balance. Pero pag 40, 50, 60 kayo magsalita, ma-off balance ka na. Kaya safety tips sa floor, sa ligo, sa gabi, hindi na pwede yung walang ilaw. Dapat meron ka ng night light, meron kang maliit kahit yung banyo may ilaw. Para paggising mo, pupunta ka sa banyo, tatayo ka, di ba? Pag walang ilaw, baka madapa ka. Ilang beses kayo muntik-muntikan madapa sa madaling araw? Mag-comment kayo. Muntik-muntikan lang yan. Pag natsambahan tayo, yun na yun. Di ba? Lagi ko nakikita ang pinaka-cause ng accident at pagkamatay ng senior, hulog. Hulog sa CR, tumama yung ulo, hemorrhage. Hulog sa kama. Pagtayo, natumba. Di ba? Laging ganyan. Natumba, na hip fracture. O, pag hip fracture, tuloy-tuloy na yon. Hip fracture, di na makalakad, tataba na. Hihiga na lang, hihina ang muscle. Tapos pagkain, mag-aspiration pneumonia, tuloy-tuloy na yon. So, ayaw natin yung unang injury. Kumbaga sa baso, maganda wala pa siyang basag. Kasi oras yung baso na basag na konti, anong nalamat konti? Nahulog eh, na-fracture na eh. Natumba na eh, hindi na makatayo eh. Oras na nabasag na siya, mabilis na siya mabasag ulit. So, ganun din sa tao. Oras na na-stroke na, baka magtuloy-tuloy. Oras na napilay na o hindi na makalakad, lagi na naka-wheelchair, tuloy-tuloy na yon. Baka mamaya mag-varicose na, o di ba humina na likod. Kaya dapat pipilit natin maging gumagalaw at independent. Di ba? Ilaw sa gabi, ganyan. Yung lalagyan ng mga handles, safety tips. Pati rin sa magnanakaw, dapat maingat tayo. Ingat din sa aso, pusa, ha? Aso, pusa, minsan may rabies yan. So,
mamaya makagat kayo, ingat din. Number 17, to. Pag matanda ka na, be careful na sa weather conditions. Anong weather conditions? Ulan, araw, sobrang init, baka ma-heat stroke. Sobrang ulan, dati naulanan, okay lang. Pag matanda, naulanan ako, baka mapulmonya tayo. Yung lamig, nakakahina ng immune system. Sobrang cold, sobrang hangin, okay? Sobrang init, lahat yan hindi na maganda. So, pag matanda, kita mo mas kailangan mo na mag-jacket. Malalamigin ka na. Di ba? Nilalamig ka na eh. Isa pa, nakalimutan ko sabihin kanina. Mas matanda, mahirap na makakita sa gabi. Parang may night blindness na tayo. Mas madilim, mas di mo na makita. Mas mabilis ka na masilaw. Okay? Kasama yun eh. Kasama yun sa pag-iedad. Kaya, pag humihina na yung balance, yung mata natin, yung tenga, a-adjust na. Dapat, safety tips na tayo. May handle na, maingat na, may ilaw na sa gabi, at yun. Tapos yung tsinelas ko, dapat nakasure na doon sa isang lugar. Mamaya, matapakan mo yung tsinelas mo, matumba pa. So, yan, number 17. And number 18, lastly, pampahaba ng buhay, dapat isipin mo na ano yung legacy mo. Diba? Lahat naman ng buhay may halaga. Parang mag-iwan ka ng magandang ehemplo sa pamilya mo, magandang ehemplo sa kaibigan, para sa susunod na generation. Meron tayong maiwan na maganda. Kasi yun na lang magiging happiness mo. Parang sabi na ibang tao, nabuhay yan ng matagal puro pansarili lang, wala naman tinulong, pangit din naman, di ba? So pag nawala tayo, mumurahin lang tayo, ayaw rin natin yun. Okay? So yan lang po, ang tulad ng sinasabi ko last message, dahan-dahan lang, ingat-ingat lang, at ito pinaka-message ko, pag edad 40, 50, lalo na pag edad 60, 50-60 patas, focus na sa mga bagay na magpapahaba ng buhay mo. Kasi mas mahaba ang buhay mo, mas panalo ka. Mas mahaba ang buhay mo, mas mayaman ka. Okay? Kahit maliit lang pera mo, kung na-invest mo in 20 years, diba? Mas mahaba buhay mo, mas mayaman ka pa rin. So, mas mahaba ang buhay, mas may magagawa tayo. At syempre, laging magdarasal. Yan naman pinakamahalaga sa lahat. Salamat po. God bless po. Share po natin sa ating kababayan. God bless.